Problema niya kapag malamig, unang kambyo mo may kaldag siya. Ayan, dumidikit siya. Dumidikit nga siya. Nung binaklas natin nakadikit. Sabi niya liyahin lang natin tong ano na to. Liyahin lang natin. So gamit tayo ng 320 na liha. Nung nag-rebushing tayo, ayan, yung alog niyang malakas na wala. Ayan, normal na lang yung ganyang alog. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At ito na naman ulit tayo sa Kawasaki Barako pa rin natin dahil mayroon siyang kaldag. So nung binaklas natin yan, nakala ko mawawala. Problema niya kapag malamig, unang kambyo mo may kaldag siya, pero pagka uminit na wala. So yung isang tropa natin na expert mechanic din, tinanong ko sa kanya kung saan pa pwedeng magmula yung ganong sakit dahil okay naman na lahat, naparibushing na natin lahat ng bushing, okay na yung rivet ng clutch housing, okay na rin, hindi pa naman ganong kalaki yung alog sa clutch hub natin, clutch housing. So sabi niya sa akin, liyahin ko raw yung clutch plate ng ano natin, nitong Barako natin, para daw hindi manikip. Naninikit daw yun kapag matagal na naka-stack yung motor or hindi mo ginamit ng ilang araw. So pag arangkada mo, unang kambyo mo, hindi agad siya umaangat, hindi naghihiwa-hiwalay, kaya ang tendency kumakaldag. So ngayon ang gagawin natin, babaklasin natin, tapos liliyahin lang natin yung mga plate, and then change oil na rin tayo. So ang ginamit ko kasi nung nakaraan dyan, yung used oil ng ating Inmax para mahugasan lang siya. Tapos ngayon papalitan na natin ng bagong langis. So naka ilang araw na rin naman na nagamit natin, pinanghugas ko lang, tapos palit na tayo ng bago. So hindi na natin babaklasin yung isang buong ano, mga kadwit. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Ito lang ang kukuhanin natin. So wala pang tama yung clutch hub natin, ganda pa. Itong clutch lining na nilagay natin dito, original talaga itong mga kadwit. Ano siya, talagang genuine Kawasaki 1, ayun, dumidikit siya, 1.4 yata bili ko. Ayan, dumidikit siya. So yan yung sinasabi ng aking tropa, na ako kasi madalang makahawak ng mga ganitong motor, more on matic tayo, kaya hindi na tayo masyadong ganong kalawak ang idea dito sa ganitong problema. So dumidikit nga siya. Nung binaklas natin nakadikit. Sabi niya liyahin lang natin tong ano na to, liyahin lang natin. So gamit tayo ng 320 na liha para ano natin, mapagaspang natin ng konti para hindi siya dumikit. Napakakinis na kasi pero hindi pa, wala pa naman siyang tama, mga kadwit. Ito talaga yung stock na clutch plate nito since naging motor yan. Talagang ito na yun. So napakatibay talaga ng pyesa ng mga unang Barako kumpara sa mga modelo ngayon. Kita nyo yan, napakatagal na yan, walang bawas. So liliyahin muna natin. So ito, liyahin muna natin, mga kadwit.
Kunting liha lang, huwag naman yung magaspang na magaspang kasi pupudpurin ng clutch lining natin yan pagka sobrang gaspang ang ginamit natin. Tanggalin lang natin yung dulas niya. Okay, so yan na mga kadwit, nalihan na natin lahat, hindi na siya ganun kakinis. Lilinisan na lang natin mga kadwit. Okay, so yan na mga kadwit, tapos na tayo magliha, nilihan natin. Medyo mayroon na siyang kaunting gaspang. 320 yung ginamit natin. So lagay na ulit tayo ng clutch lining. Nung nag-rebushing tayo, yung alog niyang malakas na wala. Ayan, normal na lang yung ganyang alog. Okay, so lagay na ulit tayo ng clutch lining. Yung kaldag kasi hindi nawala eh. Wala naman siyang alog dito, kunting-kunti lang. So one day, Ronaldo and Georgina were out for a walk, and Georgina asked, "Who do you think is better, Messi or Neymar?" Ronaldo thought for a moment and answered, "Neymar." So palabas yung talas. Lining, walang baliktaran yan. Kahit saan nyo ipwesto. Yung pinakahuli mga kadwit lagi ay lining. Ayan. Okay, next natin yung ating clutch hub cover. So nagpalit pala tayo ng dalawang Honda clutch spring. Ayan.
Dalawa lang, tapos dalawang stock. So yan ang mga update. Kabit na natin yung ating housing cover pala, crank cover. So kabit rin tayo ng bagong filter. Ito. Meron yung spring mga kadit dito. Dumi oh, kita mo napakadumi. Linisan muna natin to. So yan, meron yung spring mga kadit. Nakatusok yan dyan. Tapos ito, pwede nyo langisan to. Ite. Ayan. Para lumusot yung pinaka puntil ng ano. Puntil nitong cover. Ayan, dito. Shoot nyo lang itong mga kadit yan. Ayan. Tapos, itong butas na yan, no? Pansinin nyo may butas, diba? Dalawa, tapos ay tama, dalawa lang to. So, tatapat nyo lang dito sa butas na ito. May butas yan dyan. Dalawa rin. Hindi pwedeng mabaliktad yan mga kadit. Ayan. Ito kasi yung butas papunta sa taas. Yan, yung dalawa na yan. Ito naman galing sa baba. Yung isa na yan. Yung galing sa baba yan. So tatapat nyo lang yung dalawang butas ng cover. Ito. Ayan. Petron muna. 10W40 rin naman to. So ang required na oil ng Barako ay 10W40. Kaya swak lang tong Petron, pero mas maganda talaga Shell kung sa experience ko. Sa mga 1040 na lang is the best ang Shell Advance. So ito mga kadit, ang langis nito ay 1.4. Yung 1 litro nyo kulang yan. Kailangan nyo pa magdagdag. So, ito yung mga tira-tira natin. No? Yung mga nagchichinsil ng Petron na 800 ml. May natitira. So, hanggang dito na siya. Almost 700 ml na yung natira sa kanya. Yung naipon natin. So, bawasan natin to. Okay, testing natin. Okay, testing tayo mga kadit. Testing.
tahimik na tahimik ngayon, no? Ganda. Wala na yung mga parang kumakagiskis sa gilid niya. Paakyatin muna natin yung langis. Na mga kapit, wala na yung kaldag niya. Meron pa konti pero hindi na siya sobrang lakas na katulad ng dati. So pwede na natin gamitin yan. Gamitin na natin mga kapit. Ito pala, bababa ako to. Bababa ako siya. Tahimik na siya, oh. Ayos na. So ito ay bababa ko to kasi ang laki ng angat, oh. Pansinin nyo, bubutasan ko dito kabila para medyo bumaba yung tapaludo. I-drill natin. So yun lang mga kapatid, thank you very much. Effective nga yung ano, yung nilihan natin kasi nawala yung kaldag niya. Dati lakas ang kaldag, eh. Thank you very much. God bless po sa inyo lahat. Thank you.